Oh my God! Naibulalas ni Natalie nang pagpasok niya sa opisina ay salubungin siya na nakagigimbal na balita. Their Sir Marco Perez had passed away. Hindi niya namalayang patuloy ang pag-agos ng luha niya. Naninikip ang kanyang puso sa kaalamang wala na ang kanyang mabait na boss. Biglang nanlambot ang mga tuhod ng dalaga. Pakiramdam niya ay umikot ang kanyang paningin. Nawalan siya ng balanse. Salamat na lang at may sumalo sa kanyang katawan nang nawalan siya ng malay. Natalie. Biglang napadilat siya na mata nang marinig niya ang tinig ng tumatawag sa kanya. Napangiti siya nang makita niya si Cameron. Ngunit saglit lang, nang maalala niya ang masamang balita, ay napahagulhol siya. Narinig muna niyang napabuntong hininga ito bago siya niyakap nito ng mahigpit. He's happy now, in heaven. Maramdaming sabi ng binata. Kumala siya mula rito. Ano bang nangyari? 4:00, kaninang madaling araw. Inataka siya ng matinding pananakit ng kanyang ulo, which led to heart attack. Dinala ko siya sa ospital pero hindi na kami umabot. Dead on arrival siya. Hindi lang basta migraine ang sakit ng papa mo. Umpisa ni Natalie. Panahon na para malaman nito ang totoo. Kumunot ang noo ni Cameron. Anong ibig mong sabihin? He had a cancer. Brain cancer. What? Gilalas na sabi nito. And you didn't bother to tell me. Sumbat nito. Agad na umiwas siya ng tingin. Kita niya sa binata ang nakakapasong tingin nito. Ayaw niya. Sinunod ko lang ang kahilingan ng papa mo. Kailan pa? 2 to 3 years ago. Saad niya tungkol sa pagkakadiskubre ng sakit ng ama nito. Ang tagal na pala. Nalulumong sabi ni Cameron. At napakalaki kong hibang para ngayon lang malaman ang lahat ng yan. Ayaw niyang mag-alala ka, Cameron. Marahang sabi niya. What? Naibulalas nito. Tinapunan niya ito ng tingin. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang pamumuo ng mga luha nito. Batig niyang naghihirap ang kalooban nito sa natuklasan. Tuloy ay hindi niya napigilan ang sariling yakapin nito. Hindi naman ito tinanggihan ang yakap niya. Isipin mo na lang na tapos na ang kanyang paghihirap. Bulong niya sa binata. Marahan siyang itinulak nito. Bagaman wala na ang mga butil ng luha, naroon at bakas na bakas pa rin ang magkahalong lungkot at sakit sa mga mata nito. I'll go home. Mahinang sabi nito. Noon lang niya napansing nasa sariling bahay na niya siya. Inihatid pala siya ng binata nang mawalan siya ng malay. Hindi pa man siya nakakapagtsinelas nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok. Halos magiba ang pinto sa lakas ng pagkatok ng kung sino mang nasa likod niyon. Wait, teka lang. Hindi pa man niya ganap na nabubuksan ang pinto, ay narinig na niya ang tinig ng kanyang ina. Sino ang lalaking galing dito? Nanggagalaiting tanong nito. Natigagal si Natalie. Hindi sa mismong tanong, kundi sa uri ng pagkakatanong nito na para bang gumawa siya ng kakaibang bagay. Oh, bakit hindi ka makakibo? Yun ba ang dahilan kung bakit lumipat ka ng bahay? No, biglang sabi niya. Halos umiyak ang ina. Pagkatapos kitang pagkatiwalaan, ganito ang gagawin mo. Nakakahiya. Nag-alala siya sa ina dahil halos mag-hysterical na ito. Ma, please, uminahon ka. At huwag mong itatanggi yun dahil nakita ko ang lalaki yun na lumabas dito sa bahay mo. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Kung ganoon, hindi naman pala nagkwento ang mga katulong dito. Kung nagkataon, siguradong magwawala pa ito kapag nalaman nitong nasa kwarto niya ang binata hanggang sa magkamalay siya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang kaisa-isa kong anak. Umikot ang mga mata niya sa pahayag ng ina. Wala akong ginagawang masama. Ang kasama ang lalaki sa iisang bahay nang hindi pa kasalay isang kasalanan. Ma, you're overreacting. Hindi ka namin pinag-aral ng papa mo sa Catholic school para. Napailing-iling ito sa halip na ituloy ang sasabihin. Kailangan mong pakasalan ng lalaking yon. He can't marry me. Nanlaki ang mga mata ng ina. Pumatol ka sa lalaking may asawa. Napatingin siya sa itaas. Oh Lord, please help me. Ma, will you listen? Naiinis na naman niyang sabi.
Ito naman ang natigagal nang magtaas siya ng boses. I'm sorry. Nag-guilty siya. Hindi ito tumugon. Wala ay naghihintay sa kanyang sasabihin. First and foremost, Cameron Perez is not my boyfriend. Nalito naman ito ngayon. Bakit? Inihatid lang niya ako rito buhat sa opisina dahil hinimatay ako. Nakita niyang kumunot ang noon nito. Kaya dinugtungan niya ang kanyang sinabi para hindi na ito makapag-isip ng kung ano-ano. My boss died this morning. Naging malapit siya sa akin kaya ganoon ang naging reaksyon ko sa nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti ito. Batid na nitong totoo ang sinasabi niya. Buti pa mamag. Tumingin siya sa suot niyang wristwatch. Mag-lunch na tayo, gutom na ako. Pangatlong gabi na nang lamay nang magpunta si Natalie sa mansyon ng mga Perez. Gusto sanang sumama sa kanya ni Ira, ngunit hindi ito pinayagan ng asawa, lalo na at buntis ito. Condolence. Malungkot na sabi niya kay Cameron nang salubungin siya nito. Thanks. Anitong pilit ng ngumiti. Inalalayan siya nito hanggang sa ataol ng ama nito. Marami ang nagdala ng mga bulaklak. Tandang maraming nakikiramay sa pagkawala ng mabait na boss nila. Sir Marco, wika niya na makita niya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang wala na ito. Paano ay parang natutulog lamang ito. But when she looked again, she realized that he was really gone. Maputlang maputla na kasi ang mukha nito na nilagyan ng makeup. Malayong malayo na sa itsura nito nung nabubuhay pa ito. Maging sa mga larawan nitong nakahilera sa ibabaw ng kabaong nito. Nagpahid siya ng luha pagkatapos niyang mag-alay ng maikling panalangin. Goodbye, sir. We'll miss you. Inang sandali pa'y hinagilap ng kanyang mga mata si Cameron. Ngunit hindi niya ito matanaw. Wala siyang choice kundi ang maupo sa ibang nakikiramay upang hintayin kung kailan ito darating. Sa tansya niya ay mahigit kalahating oras din siyang naghintay bago ito nagpakita. At hindi niya gustong nakita. May kasama itong maganda at agaw pansin na babae. Pangmodelo ang tinig at dating. Ramdam niya ang halong selos at sakit ng puso niya. Ilang araw pa ang lumipas na mailibing na si Sir Marco at balik trabaho na rin si Natalie. Hindi siya naniniwala sa multo pero parang gusto niyang maniwala ngayon. Para kasing may hanging nagtulak sa pinto para bumukas at sumara iyon. Napalunok ang dalaga. Ramdam kasi niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Pinag-aaralan ang kanyang kilos. Lalong nagpakabisi siya sa kanyang trabaho para mawala sa isip niyang tungkol sa multo. Subalit hindi niya mapigilan ang sariling mangilabot. Sabi kasi ng papa niya noon, kapag hindi pa umaabot sa 100 days na pagkakalibing ang nawala na, hindi pa ito umaalis mula sa lupa. Gumagala pa ito sa lugar na pinupuntahan nito nung nabubuhay pa ito. Ganoon ba si Sir Marco? Naroon ba ito sa silid niya at sinusupervise siya? Tinitignan kung nagtatrabaho siya ng maayos. Pakiramdam niya ay pinanlalamigan siya ng katawan. Hindi tuloy niya mapigilan ang panginginig ng kamay. Talagang nininerbyo siya. Huwag kang lilingon. Saway niya sa sarili. Natakot siyang kapag lumingon siya, ay makita niyang nakatayo si Sir Marco sa pintuan. Kapag nangyari iyon, siguradong hihimatayin siya. Afraid? Ay, kabayo ka! Nagulat na sabi ng dalaga. Muntik pa siyang mapatulon mula sa kanyang kinaupuan. At kailan pa ako naging kabayo? Na-amuse na tanong nito. Namilog ang mga mata niya na mag-angat siya ng tingin. Sir Cameron, anong ginagawa niyo rito? Wala na ang papa, kaya don't expect na pababayaan ko na tong opisina. I'll take charge of this department. You mean, kayo na magiging boss namin? Bakit parang ayaw mo? Nagyuko siya ng ulo. Hindi naman. Never mind. Anito. Sumandal ito sa likod ng nakasarang pinto. Just relax. Huwag kang parang batang naniniwala sa mga kaluluwang ligaw. Namula siya sa sinabi nito. Sa kantin, topic ang pag-okupa ni Cameron Perez sa pwestong naiwan ng ama nito. Nasa pinakasulok na mesa siya, pero dinig pa rin niya ang tila. Nagtatalumpating tinig ni Ava. Alam niyo mga friend, hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi sa pagdating ni Sir Cameron sa department natin. Ay,
Ay, ako natutuwa. Salo ni Sandy. Alam niyo namang pinangarap ko si Sir Cameron. Ako, hindi. Ani Alice. Sigurado kasing kailangan ko maging seryoso sa trabaho dahil andyan lang sa paligid ng may-ari ng kumpanya. Correct ka dyan. Wika pa ni Ava. Nang matapos siyang kumain ay agad na siyang umalis. Pero itinatanong din niya sa sarili ang tanong ni Ava kanina. Natutuwa ba siya o hindi? Gusto niyang sumagot ng natutuwa. Subalit nang maisip niyang pwede siyang masaktan sa bagong sitwasyon, isang malutong na hindi ang pinakawalan niya. Coffee please? Utos ni Cameron habang binabasa nito ang monthly sales ng kumpanya. With cream sir? Tanong niya. Black. Nitong nakatutok pa rin sa binabasa. Marahan siyang umalis upang makapag-concentrate ito sa ginagawa. Nang bumalik siya, ay dala na niya ang hinihingi nitong kape. Kainis. Biglang sabi nito. Nagulat siya na biglang magtaas ito ng boses. Tumagilid ang kape na akmang ibababa na niya sa mesa nito. Natakot siyang matapon iyon sa mahalagang papel. Kaya inagapan niyang idiretsong tumagilid ang tasa. Nagtagumpay naman siya, subalit natalimsikan siya ng mainit na kape. Ouch! Biglang napaangat ng tingin ng binata. Napatuyo ito nang makita nitong namumula ang likod ng palad niya. What happened? Nagtataka pang tanong nito. Hindi niya manalaman kung matatouch o maiinis siya sa uri ng tanong nito. Alanganing pag-aalala at pangiinsulto kasi iyon. Muntik na kasing matapon sa desk niyo ang kape dahil nagulat ako sa pagsasalita mo kanina ng mataas. Kaya nagala supergirl kang sinalo ang mainit na kape? Dugtong pa nito. Anyway, let me see. Bulong nito sa kanya. Napasinghap siya nang maramdaman niyang nasa tabi na niya ito. Hindi niya namalayan ang paglapit nito, kaya busy siya sa pagtingin sa kamay niya. I have an ointment here. Hindi pa rin ito binibitawan ng kamay niya, habang kinukuha sa table nito ang ointment cream. Here. Umalingasaw ang matapang na amoy ng bomb na nabuksan na niya iyon. Dilaw ang kulay ng laman niyon. Pumikit siya ng lagyan ng binata ang bahaging napaso. The touch was very gentle. Parang ingat na ingat itong huwag siyang masaktan. And she loved it. Para kasi siyang prinsesa na pinagsisilbihan ng pinapangarap na prinsipe. Alam niyang malayong mangyari ang nasa isip niya. Pero wala namang masama sa pangangarap, hindi ba? Aniya ng bahagi ng isip niya. Noon naman biglang bumukas ang pinto. Oh my! Tinanggal ng binata ang pagkakahawak nito sa napasong kamay ni Natalie. Nilapitan nito ng bagong dating. What brought you here, Amara? Seryosong tanong nito. Dinadalaw ka? Malambing namang sagot ng babae. Napaunat siya sa pagkakatayo nang marinig niya ang pangalan ng babae. Ito ba ang babaeng dating girlfriend ng binata na inagaw raw ng ama nito? No, hindi siya kailanman maniniwalang magagawa ni Sir Marco iyon sa anak nito. There must be a reason sa likod niyon. Kanina pa naiinis ang puso niya sa selos. Yes, she was jealous. Aminin man niya o hindi, sumisigaw ang puso niya sa katotohanang mahal niya si Cameron Perez. Hindi niya alam kung kailan nagsimula iyon. Basta nag-umpisa iyon sa paghanga. Hanggang nang tumagal ay nauwi sa pag-ibig. Pag-ibig na walang katuparan. Buong kapaitang saad niya sa sarili. Inis na siya nang masulyapan niya uli ang wall clock. 11:30, meaning isang oras nang nakakulong sa kwarto ang dalawa. Halos makalas ang keypad sa lakas ng pagtipa niya roon. Nanggigigil siya. Paano nai-imagine niya sa isip niya ang pwedeng gawin nila sa silid na yon? Nakaligtas lang ang kaawa-awang keypad nang tumunog ang telepono. Hindi niya isinama ang personal problem sa trabaho. Kaya naman kahit inis siya, ay nagawa pa rin niyang sumagot ng buong lambing. Perez Communication Company, good morning. May I speak to Mr. Cameron Perez? May I know who's in line, please? Attorney Manuel de Torres. Wait a minute, sir. Magalang na sabi niya. Nung unay naisip niyang idaan sa intercom o i-transfer sa local number nito ang tawag. Subalit naisip niyang baka hindi nito pansinin iyon. Busy kasi ito sa pag-entertain sa bisita. Sira kasi ang direct line nito, kaya kahit personal calls nito ay sa kanya dumaraan. Kaya naisipan niyang tumayo upang mang-istorbo.
Kumatok si Natalie ng 3 beses upang makapagbigay ng warning. Sa pang-4 na pagkatok niya, ay itinulak na niya ang pinto. Inayos ni Amara ang buhok nito nang sumungaw siya. Sinasabi ko na nga ba? Naiilang nasabi ni Natalie sa sarili. Yes. Untag sa kanya ni Cameron. Matalim na tingin ang pinukol sa kanya ng babae. Hindi niya pinansin iyon at ibinaling ang tingin sa binata. May phone call ho kayo. Sino raw? Kunot no ang tanong nito. Attorney Manuel de Torres daw po. Bigla itong napatayo. Excuse me, honey. Pakiramdam niya ay pinunit ang puso niya sa pagkakarinig ng endearment na ginamit nito para sa dating nobya. Pagkababa ng binata sa telepono, ay binalingan siya nito. Yes, sir? Nagtatakang tanong ni Natalie. Batid niyang may gusto itong sabihin sa kanya. Base sa tingin nito, we will have lunch in my place. Bagamat nagtataka ay tumayo siya. Bakit kailangan pang ipaalam nito sa kanya na magla-lunch ito at ang girlfriend nito sa bahay ng mga Perez? So get ready at 12:30. Napatulala siya. Sir? Yes. You mean tayo? I said we, diba? Anitong ito naman ang nagtaka. Akala ko ho kasi kayo ng girlfriend nyo. Hindi niya naitago ang pagkainis sa dalawang huling sinabi niya. Natawa naman ito na wari ay na-amuse sa kanya. Anyway, mamayang 1 PM ang darating si attorney. Dapat ay nandun ka na. Para ano? Nagulat na tanong niya. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Do you still have to pretend? Napabuntong hininga si Natalie. Batid niya kung ano na naman ang tumatakbo sa isipan nito. Okay, I'll be ready at exactly 12:30, sir. Binigyang diin pa niya ang pagkakabanggit ng sir bago nilisan ng opisina nito. Naiwan naman na napailing na lang ang binata. Bakit nga ba kasama sa meeting si Natalie? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.